O ano nang update? Eto po, may update po kami kay Mima Alicia. A-update lang po kami. Dahil baligtad ng nangyari mga kababayan, mga karayuma. Si Oo. Mima pa po ang nagkautang. Diba? Eto kasi, di ba sabi ko nga kahapon sa live ko, tinaitalakay ko yan, alam ng tropa yan, alam ng mga nanonood sa ating kahapon. Parang na-misinterpret po ng mga iba. Kasi para malinaw naman doon sa sinabi ni General Nartates na umutang si Mima na pinautang niya. Pero Oh, hindi po sinabi na si Mima ang may utang doon sa dalawa. tama. Ang direct na pagkakaalam namin diyan is yung dalawa yung nagkautang kay Mima. Tama. Kasi nga, malalayo yung ano nun eh. Paano mangyayari yon na si Mima po ang may utang. Kasi, paano mababayaran ni Mima kung pinatay siya? 'Di ba? Correct. Yun yun. Mm. Pangalawa po, ano, saan gagamitin ni Mima yung 8 milyong inutang na yun? 'Di ba? Mali Correct. po, mali po ang pagkaintindi nyo. Kumbaga, ang totoo po niyan, si Mima po ang talagang may malaking nalabas dito. Oo. Dahil Siya po open, talaga yung naglabas kasi siya po yung nag-ano to, 'di ba tol? oh, Nag-provide nung kontrata. oo. Oo. At hindi po nila may fake news to kasi mga kababayan, hindi naman namin kayo lolokohin. May loan agreement po ito. Oo, Ah, tama. hindi po ito laway-laway lang. Meron pong loan agreement na pinirmahan po ang mga umutang kay Mima at yun po ang katunayan na si Mima po ang talagang may naglabas ng pera. Oo. Kaya May po, 'di ba tol, kaya gustong may pumasok doon para kunin. Baka ang ano nila, intention nila yung loan agreement. Oo. Hawak yun po yung kinuha namin dun ng magulang ni Mima, dahil yun Hmm. po yung kailangan ng mga pulis. Hmm. At nga po tumawag na rin po si nanay tumawag sa iyo, si Pikwa po talaga ang ano ngayon eh, asset eh. O, anong tawag sa ni nanay? Ayun, babalitaan lang natin yung lahat 'no, tumawag po sa akin yung nanay ni Mima at, dahil nga hindi ma-contact yung ex ni Koy, tol, yung, nag-iisa, Oh, iisa, the one and only, ika nga. So, oh. hindi po ma-contact si Koy kaya ako kinontak. Hmm. Ngayon kasi kailangan asikasuhin yung mga ibang requirements ni Mima para po, makuha yung natitira yung sahod ni Mima sa YouTube Yun nga, at yung 'di mga ba? sasahudin pa kasi nga itutuloy nga ni nanay daw yung YouTube channel. Sabi nga sa akin kanina, sana turuan niyo kami or yung mga anak ko ni ano, Sir Nyolo, sabing gano'n. Sabi ko, Oh. "Ay hustler po ano po, biyasa po diyan si Nyolo." Tangina mo pinasa. Tinuturuan lang din ako ni Nyolo, sabi. Sa'kin mo na naman pinasa. Aray ko. 'Di Eh, puwede tutulungan bale natin. pupunta naman tayo ro'n tol, turuan mo Oo, na yung mga kapatid. oo, tutulungan natin. Hindi, tsaka hindi Oo, natin papabayaan yan kayo kapatid natin si Mimay. Kumbaga, oo. oo, yun nga po. Sabi ko nga tol, kahit personal vlog nga lang okey na, eh. Oo. Basta maituloy lang yung nasimulan ni Mima na ano, 'di ba? Ngayon kung Hmm. masanay yung kapatid na mag-comment sa mga commentary ni, ano, 'di ba, issue, oh, Oo, eh, mas maganda, 'di ba? oo. At Mima saka version 2.0 na yun. oo. Tsaka yung suspect, 'di ba sinabi natin mag-asawa, tama naman. Oo, Oo. Tapos meron pang lumalabas ngayon tol, meron akong ano, inner na pag-aaral. Eto palang Big Boss, 'di ba may asawa na siya, may mga oo. babae pa at yung babae involved din. Oo nga, 'di ba? Kasi parang Eto ang lumalabas hindi, doon sa 'di ba ang mag-asawa kuwento yun, ni Mima, oo. mag-asawa yun. Tapos itong lalaki may babae pa siya, ibang may kalaguyo ba? Ay gano'n. Oo, involved din. Hindi ko alam 'yan,
Oh, kita mo, hindi mo alam na. Kita mo? Tulog-tulog kasi ako sa pansitan Oo. kanina. Yun yung, yun yung pinost ni Mima noon. Yung babaeng ito ay, etong babaeng ito, teka lang eto po ipapakita ko lang hindi pa pwedeng i-ano to mismo eh. Hindi po pwedeng i-broadcast kasi baka masira yung investigasyon eh. Nasa akin lang to eh. Ito. Kasi kaya kailangan namin linawin 'to mga kababayan kasi parang ang lumalabas kasi, pinatay si Mima dahil sa utang Ayan, grupo. isang mabilis lang. Ayan, ito. Oo. Ito yung pinost ni Mima. Ito, bukod dun sa ito. Yan. Papakita ko sa iyo mismo yan. Ayan ayan pinost niya oh. Mm. Hirap ng studio na walang aircon tol, papa-aircon nga ako ulit. Oo, mahirap talaga yan. Ayan, teka lang Ayan. Ayan ito yon. Kaya hindi nila tayo maliligaw. Ayan Ayan, nakalagay diyan Oy, nasaan na? Basta nandito nakalagay sa post na to, hindi ko pwede pa muna pakita baka ano yung investigasyon eh. Nang scam ng 8 million pesos, ayaw mag-reply sa mga tawag. Yun. Ayan yun. Ayan yung post ni Mima nun. Yan yun. Yan yun. Sige, Yan yung kausapin mo sila, i-edit ko lang. Ibuburahin ko yung buburahin ko yung so tol. pinost pala ni Mima yan tol. Pinost ni Mima yan, tol. Hindi, ayan, tingnan mo. Bago siya masawi. Oo. Teka lang iaano ko. Ito yung post ni Mima. Iaano ko. Wala pa nakakaalam nito miski mainstream. Kasi tayo ang malapit eh. Oo. Tayo ang malapit. Kaya hindi alam ng mainstream to. Hindi alam ng mainstream to. Ito yung uling post ni Mima, mga kababayan. Kausapin mo sila, sandali lang to. Ayun nga mga kababayan, no? Pasensya na po no dun sa mga naliligaw, okay? Mali po kasi ng interpretasyon eh ang ang ibang vlogger, ang ibang mainstream media doon sa sinabi ni General Nartates. Kasi pinag-aralan din namin yung pahayag ni General Nartates. Tama naman, tumutumbok naman. Kaso hindi kasi siguro ang mali lang doon is dapat dinirect to the point na lang ni General na may nagkautang kay Mima, na-scam si Mima ang ganong amount, 'di ba? Kaya siya pinatumba. Yung tinutukoy ni General Nartates na 8 million, umabot ng 8 million yung nilabas ni Mima. Yeah, actually, 'di ba, ang daming yun nga may nautangan pa si Mima na iba. Pero yun po kasi mga kaibigan yung nautangan ni Mima na malabong magpatumba sa kanya, 'di ba, tol? Oo. At yung agreement po na mga hawak ni Mima, yung mga agreement na yun po it's all about ano po yun, business nga na pinasok niya. Yun po yun. Kaya pansin nyo, merong nananahimik na si Mima kasi parang gusto na rin niyang eto according dun sa isang kaibigan namin na itago na lang natin sa pangalang Jake. Hindi naman siguro nila kilala yun na tol. Thank you Alaga 140. Itago mo nga sa pangalan Jake. Itago na lang natin sa pangalan Jake. Pero hindi po si Jake Magnus Jake. Yun nga, according nga dun sa kaibigan namin, ini-invite nga daw siya. Ini-invite siya dito sa business na to na tutubo, papautang sila, then tutubo ng 12%. Oo. Yun po yun. Ngayon, umayaw yung kaibigan namin na itago natin sa pangalan Jake. Sino ito natawag?
Kaya nga tawag Oo. ng tawag. Oo nga. 'Di ba? Kaya malabo pong mangyari na si Mima po yung nagkaroon ng utang na halagang 8 million. Oo. Ang pagkakaalam po namin ito, alam ko sinabi na natin 'to, eh, tol, eh, 'di ba? Hmm. Umabot ng 4 ang nautang niya, Hmm. 'di ba? Oo, 4M ang nautang niya. Pero yung pinautang niya, yun ang mas malaki. Hmm. Kasi nga kasama na dun yung interest. Oo. Hmm. So, para lang hindi po kayo maligaw. Pero sabagay nasa sa inyo naman yan kung siyempre masakit lang din sa amin na parang ang lumalabas kasi rito, parang si Mima pa yung biktima ng sarili niyang 'di ba, Yan, kalokohan, yan, 'di ba? ito yung huling post ni Mima. Ayan, tinakpan ko Oh, na lang po, Ayan, para hindi baka makita ng baka maligaw yung investigasyon, eh, hayaan na muna natin yung investigasyon. oo. Ayan po yung tinakpan ko rin po yung profile, yung mukha. Ng scam ng 8 million pesos ayaw mag-reply. Ayan po yung huling post ni Mima. Yan. Yan po yung huling post niya. Yan po yung bayad wish. Ayan, sabi niya. Tapos ng scam ng 8 million pesos ayaw mag-reply. Yan po yung post ni Mima. Tapos after niyan, wala na. Wala na siya. Hmm. Yan yun. Hindi So, ko alam. may tendency na konektado nga yan do'n kasi Oo. nai-post yung mukha nila, eh, 'di ba? Oo. Nai-post yung mukha nila. Makikita niyo naman sa post yan, balikan niyo, Oo, 'no? balikan niyo doon. Babalikan ko mamaya yan, tol, hindi ko alam na may ganyan, eh. Magre-research ka kasi. Di ba? Eh yan po at marami po talagang nagliligaw ngayon. Ngayon, yung iba naman hindi nila ma-debunk na, hindi nila bago na naman script nila kasi unang script nila yung Boss B nila. Dun sa Boss B nila, nagrereklamo si Mima doon na sabi nila, nagrereklamo daw si Mima doon sa porsyento, hati-hati. Paano magrereklamo si Mima ng porsyento, hati-hati? May utang nga siyang pera. Oh, kita nyo mga di ba? Kita nyo kabobohan nila. Aray ko. Saka kilala po namin yung mga nautangan niya, isa na nga diyan si Boss Mike. Tapos yung Oh, iba mga pribadong tao na. kung pwede lang sabihin yung mga pribadong tao, putik malulula kayo, yung malalaking tao po. Malulula kayo talaga. 'Di ba? So, Malulu talaga malalim pa yung investigasyon niyan. Pero ang kagandahan dito, tol, 'di ba? oh, Na anuhan na agad, eh, natuldukan agad, 'di ba? oo. Oo. Yung mag-asawa po, 'di ba, tama naman kami. Yung mag-asawa po, mga kababayan, mga karayuma. Yung mag-asawa po, yan po talaga naging malapit kay Mima. Yes. Sobrang malapit po. Ang laki po ng impluwensya binigay ng mag-asawa kay Mima. Sobrang impluwensya po talaga. Grabe. At eto nga, ang nangyari ay napalapit siya masyado doon at hanggang sa sumama si Mima sa investment daw Hmm. na pera at yun nga, nagkasabit-sabit na utang ni Mima, ganon. At feeling ko, eto pong mag-asawa na to, sila pa ang nag-report sa unang-unang na interview ng kapulisan, di ba? Tama. Di ba? Sila po yung unang nagbigay ng statement do'n. Oo. At yung riding in tandem po, hindi po nagbabago yun, umamin yun, DDS sila. Di ba, Tol? Oo. Umamin po yung dalawang riding in tandem na sila, DDS sila. Kasi nga ganun Kasi na lang tinanong daw ng ang pulis mainit daw, eh. tol, eh, 'di ba, na ano ba kayo, connected ba kayo sa politika? Hindi po. Ano ba kayo, baka Duterte ba kayo, ganito. Kami po DDS po kami pero hindi daw sila connected sa politika. Yun ang sabi. Ganun sabi. At Mm. yung pinaggagawa nila laging daw po, sanay na sila sa gawaing ganon. Mm.
So, yun nga yung pumasok sa utak ko. So, ibig sabihin, tol, kung labas-masok sila, may naglalabas-masok sa kanila. Kaya nga eh. May 'Di ba? nagpiyapiyansa, di ba? May ano. So, sa bagay, ganyan naman mga gun for hire, tol eh. Mm. May mga nagagamit kasi na yung mga hitman, nagagamit yan, kagaya ng mga Duterte, di ba? Meron Oo. silang squad na tinatawag. So, ang tendency nun, pagka may nabulilyaso sa mga squad nila, magtuturo ng kung sino, di ba? Tapos, gagawan nila ang paraan para makalabas yung dalawa. Oo. Kasi kakailanganin pa nila sa susunod na operasyon, di ba? Mm. Usually, Eh, ganyan yung mga ano eh, di ba? Gun mm. for hire. At malalaman po natin 'yan mga kababayan sa gugulong na kaso dito po kay Mima kasi hindi pa po Hmm. hindi pa po tapos tong ano eh, hindi pa po tong tapos ang hindi pa po tapos tong investigasyon na to at dire-diretso pa po ito at Tama. at marami pa pong mga may involve at masasakote dito. At hindi natin masisisi yung PNP mga kababayan. Hindi pa nila kasi po sa bawat kaso po lalo na po may mga sindikato, mahirap po 'yan Hmm. i-broadcast lahat. May mga bagay po na hindi po nila dapat sabihin at may mga Hmm. bagay po na hindi po nila dapat ah, i-broadcast kasi mauunsyami o masisira yung kaso, 'di Oo. ba? Mm. Lalo na, tinitignan pa dito yung internal. Kasi kung ito ay isang klase ng syndicate scam na tinatawag, meron pang mga nasa likod niyan. Ibig sabihin, target ng mga kapulisan dito, matimbog itong scam syndicate na ito. Kung sino yung mga nagpapalakad ng mga parang pogo ba? Ganon, di Mm. ba? Oo. Di ba maraming ganyan eh. Ako kasi ganito tol, pinag-aralan ko rin yung kaso ni Mima. Oh. Ayon sa ano ko, pagsasaliksik ko, parang nakuha nila yung ganitong klase ng ano ba, ng ng sirkulasyon pagdating sa pag-i-scam. Kasi ganyan na ganyan yung Pogo eh, tol eh, love scam. Gumagamit sila ng love scam, gumagamit sila ng tawag dito, credit scam, gumagamit sila ng mga loan scam. Ayan. So maraming ano scam ang klase ng Pogo. Pero ang mas naging tanyag nga eh yung mga love scam na tinatawag. Oo. Tapos ay ipapasok nila sa crypto na which is ano rin nila. Kasi meron akong mga nakilala tol na naging biktima ng Pogo na ang start pala niyan eh makipagkaibigan, papasok, kukunin ang loob mo. After ng mga makuha ang loob mo, hindi na mahihingi ng pera sa'yo. Ngayon, parang pakikitaan ka ng ano, uy ano yung ano, habang ka-video call, may nilalaro siya, ganun. O, magano ka na rito. Oo, ako nananalo ko dito, ganyan, ganyan. Mayroon tawag doon na crypto, ano yan? Yung parang Cryptocurrency. currency yon, cryptocurrency. Cryptocurrency. Marami Ayun. nang na-scam dyan sa cryptocurrency na yan. Mm. At Ayan po, baka may ayan po. tendency ganun yung isa sa dahilan. Yan po yung update natin mga kababayan. Huwag po kayo maniniwala sa mga fake news, mga baliw yan. Parang sila pa ang may mas alam. Kami nga nakausap ng kapulisan eh. Kami nakausap ng nanay ni Mima eh. Pepekiin pa ba namin? Aray ko. Kaya nga. Di ba? Pepekiin pa ba namin? Hindi namin pepekiin yan, di ba? Lalo na kami, gusto rin namin ng katarungan para sa kaibigan namin. Tama. So, another namin kayo iniligaw. Tama. Siguro nung una-una lang medyo niligaw namin kayo kasi medyo mababa pa yung investigasyon nun eh. Baka makalata yung mga salarin, di ba? Ngayon, identified na talaga. Oo. Pwede na. Ayun lang ang update namin mga kababayan na